Mga mare, may itatanong ako sa inyo. Ano nga ba ang mas masakit? Yung malayo ka sa pamilya mo pero alam mong mahal ka nila? O yung nasa harap mo na sila pero pakiramdam mo milyon-milyong kilometro pa rin ang distansya nyo? Nakakadurog ng puso, di ba? Yung akala mo, pagbalik mo bayani ang turing sa'yo. Yung akala mo, yayakapin ka ng anak mo at sasabihing, "Salamat ma, kasi nakapagtapos ako dahil sa'yo." Pero paano kung ang bungad sa'yo ay pag-iwas? Paano kung ang dating mama na tawag sa'yo, naging tita na lang? Isang liham ang natanggap natin mula kay Elena. 10 taon siyang nag-DH sa Hong Kong. Tiniis ang lahat, puyat, pagod, at yung malulupit na salita ng ibang lahi. Pero ang pinakamatinding sampal pala, hindi galing sa amo niya, kundi galing sa mismong pamilyang binuo niya. Pakinggan natin ang kwento ni Elena at sana magsilbing itong aral sa ating lahat na nangangarap ng mas magandang buhay sa labas ng bansa. Tara, at pakinggan natin ang kwento ni Elena. Dear Usapang Babae, 10 taon, 1 dekada, 3,650 araw. 1 dekada ng buhay ko ang ibinigay ko sa ibang tao para lang mabigyan ng kinabukasan ng anak ko. Noong umalis ako, kasing tangkad lang ni MJ ang tuhod ko. Tandang-tanda ko pa ang amoy ng Johnson's baby powder sa liig niya nung huling beses ko siyang hinalikan sa airport. Halos hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko dahil hinihila niya ang pantalon ko. Umiiyak. Tinatawag ako ng, "Mama, Mama." Bawat hakbang ko palayo, parang may bumubunot sa puso ko. Pero pikit mata akong tumalikod. Hindi ko na siya nilingon kasi alam kong kapag ginawa ko yun, baka hindi na ako makasakay ng eroplano. Sabi ko sa sarili ko, "Konting tiis lang, Elena. Para sa gatas niya to. Para hindi siya lumaking salat sa pagkain gaya natin." Sa Hong Kong, ang naging mundo ko ay ang 4 na sulok ng kusina at isang maliit na cabinet sa itaas ng washing machine na tinutulugan ko sa gabi. Alam niyo ba yung pakiramdam na ang ulam mo ay yung tira-tira sa plato ng amo mo dahil bawal kang magluto ng sarili mong pagkain? Yung bibilangin nila kung ilang piraso ng tinapay ang kinain mo? Tiniis ko yun. Tiniis ko yung bulyaw na parang hayop ang tingin sa amin, yung pagod na kahit masakit na ang likod mo, kailangang nakatayo ka pa rin kasi bawal lang nakaupo. Tuwing Pasko, habang nakikita ko sa Facebook na masaya silang naghahanda ng Noche Buena gamit ang perang pinagpuyatan ko, ako naman nagtatago sa banyo. Doon ako umiiyak habang kumakain ng cup noodles na binuhusan lang ng mainit na tubig. Pinapanood ko ang picture ni MJ sa cellphone. Yung picture niyang nakangiti habang hawak ang laruang binili ko. Bulong ko sa dilim, "Malapit na anak. Koonti na lang. Hindi na tayo maghihiwalay." Dumaan ang mga taon. Naging gadgets na ang mga padala ko. Tablet, laptop, branded na sapatos, kung anong uso sa Pilipinas. Sisiguraduhin kong meron si MJ. Akala ko, yun ang paraan para hindi niya maramdamang wala ako. Pero napapansin ko tuwing magvi-video call kami, mas maikli na ang sagot niya. "Kamusta ang school, anak?" ang tanong ko. "Opo, okay lang," ang sagot niya habang hindi nakatingin sa camera. "I love you, MJ," sabi ko. "Sige po, lalaro na ako," ang sagot niya. Akala ko dala lang ng pagiging teenager. Akala ko nagbibinata lang siya kaya medyo aloof. Ang hindi ko alam, habang lumalaki ang balance ng bank account ko, unti-unti namang nabubura ang mukha ko sa alaala niya. Para sa kanya, hindi na ako ang nanay na nag-alaga sa kanya. Para sa kanya, ako na lang ang boses sa loob ng screen na nagpapadala ng pera at box tuwing 3 buwan. Umuwi ako last month. Surprise! Pinag-ipunan ko to.
Yung feeling na bubuksan ko ang pinto at lulundag sila ng tuwa. Pero pagpasok ko sa gate namin na dati ay kawayan lang pero ngayon ay semento at bakal na, ang nakakabiming katahimikan ng bumungad sa akin. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Ruel, ang asawa ko. May katabing babae sa sofa. Masayang nagkwekwentuhan habang kumakain ng popcorn. At si MJ, ang anak ko, nakahilig ang ulo sa balikat ng babae habang nanunood ng sine. Nakita ko silang nagtatawanan, yung tawang pangarap kong ako ang dahilan. Mukha silang isang masayang pamilya at ako yung mukhang estranghero na biglang pumasok sa sarili kong bahay. Nung tinawag ko si MJ, tumayo siya. Pero walang takbong sinalubong ako, walang yakap na mahigpit, walang luhang pumatak sa mga mata niya. Ang sabi niya lang habang nakaturo sa akin, "Pa, sino siya? Bakit siya umiiyak?" Ang sakit, Mare. Parang pinuto lang hinig ako. Yung anak na ipinaglaban ko sa hirap, yung dahilan kung bakit ako nagpaalipin sa ibang bansa, hindi na ako kilala. Ang asawa ko naman ay parang nakakita ng multo, hindi man lang makatingin sa akin. Yung babae pala, kapitbahay lang namin. Siya na ang nagluluto para kay MJ, siya na ang nag-aasikaso ng uniform, siya na ang nag-aalaga kapag may sakit ang anak ko. Habang ako nagpapakapagod sa Hong Kong, may iba na palang nakikinabang sa titulong nanay sa loob ng bahay ko. Elena, Mare, hinga ka muna. Halika rito, maupo tayo. Kung nandito ka lang sa harap ko, yayakapin kita ng mahigpit hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo. Alam mo, hindi ka nag-iisa. Sa bawat kanto ng Hong Kong, Singapore o Dubai, may isang Elena na umiiyak din ngayon. Girl, makinig ka. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag mong isiping na bigo ka. Ginawa mo ang lahat dahil mahal mo sila. Hero ka, Elena. Pero kailangan mong tanggapin ang isang masakit na realidad. Ang bata, hindi niya naiintindihan ang konsepto ng remittance. Hindi niya naiintindihan ang hirap ng pagtitipid sa abroad. Ang naiintindihan lang ng bata ay kung sino ang katabi niya kapag masama ang panaginip niya. Sino ang naghahanda ng baon niya sa umaga. Para kay MJ, yung babaeng nandyan araw-araw, yun ang nanay. Masakit? Sobra. Parang dinidikdik ang puso mo sa mortar. Pero Elena, pakiusap, huwag kang susuko. Huwag mong sabihing aalis na lang ulit ako kasi wala na akong lugar dito. Kasi kung aalis ka uli ngayon dahil sa galit o sa selos, tuluyan mo nang ibinigay ang pamilya mo sa iba. Ikaw ang nanalo sa laban ng pera, pero talo ka sa laban ng oras. Ngayon, panahon na para bawiin ang oras. Makinig ka sa akin, Mare. Huwag mong biglain si MJ. Huwag mong asahan na sa isang gabi yayakapin ka niya. Ligawan mo ulit ang anak mo. Huwag mong idaan sa pera o sa bagong sapatos kasi sanay na siya sa padala. Ang kailangan niya ngayon ay yung presence mo. Ipagluto mo siya kahit sabihin niyang mas masarap ang luto ni tita. Tiisin mo. Samahan mo siya sa school kahit mahiya siya sa simula. Iparamdam mo sa kanya yung haplos na ikaw lang ang makakapagbibigay, yung haplos ng tunay na ina. Ang pag-ibig ng anak, hindi yan parang cellphone na pag-charge mo full bar agad. Parang halaman yan na natuyo. Kailangan mong diligan ng pasensya at pag-ibig araw-araw hanggang sa muli siyang sumibol. At sa asawa mo, Mare, harapin mo siya. Usapang matanda. Pero wag na wag mong ipapakita kay MJ na nag-aaway kayo o nag-iiskandalo ka. Stability ang kailangan ng anak mo ngayon. Ipakita mo na ikaw ang original, ikaw ang pundasyon. At higit sa lahat, Elena, patawarin mo ang sarili mo. Nagmahal ka lang sa paraang akala mo'y sapat na. Ngayon, alam mo na ang kulang at may oras pa para punan yon. Hindi pa huli ang lahat. Sa lahat ng mga kababayan nating OFW na nakikinig ngayon, ang kwento ni Elena ay hindi lang kwento niya.
Kwento ito ng marami sa atin. Isang paalala na habang kumakayod tayo para sa kinabukasan, huwag nating kalimutan ang ngayon ng ating mga mahal sa buhay. Kayo mga mare, ano ang payo niyo kay Elena? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, lalaban ba kayo o aalis na lang uli para takasan ng sakit? I-comment niyo naman sa baba. Ang bawat comment niyo ay pwedeng maging lakas ng isa pang Elena na nakikinig sa atin. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung tinamaan ang puso niyo at kung gusto niyo pang makinig ng mga kwentong totoong buhay at punong-puno ng aral, mag-subscribe na kayo sa Usapang Babae. Pindutin ang notification bell para lagi tayong magkasama. Hanggang sa susunod na liha mga mare, tandaan, ang tunay na kayamanan ay nasa loob ng ating tahanan. Ingat kayo!